Hello there, lovely souls. Welcome. You're watching Let's Make Room for Positivity. I am lovely Liz. Yan. So, matagal po akong walang upload. I told myself na once or twice a week mag-upload ako ng video dahil ang dami kong gustong i-share sa inyo, lovely people. Kaso lang, extreme yung energies. Recently, kasi sunod-sunod yung cosmic events. Akala ko intense yung energy last August. Pero mas grabe pala tong September. Relax pa pala yung August. So, pa-intense ng pa-intense nitong September. Especially nung patapos na yung September until start ng October. Bale, yung cosmic events nagsimula ng full moon na may harvest moon at lunar eclipse. Yan. Last September 17 and 18. Tapos nag-open yung equinox gateway ng September 22. Iisa lang yung energy na binibigay nila. Release. Time to release. Releasing things, situations, or people that no longer serve you. Kapag hindi na nakakabuti sa'yo, feeling mo nauubos yung energy mo sa bagay or tao na yon, time to release. Yan. Then, nasundan ng pagkakaroon ng mini moon kung saan may asteroid na nag-gravitate si Mother Earth. Then, nagmistula siyang mini moon. So, we have 2 moons until November. Ang alam ko buong November yon. Meron silang significant energy na binibigay kay Mother Earth. Yan. Tapos nasundan ng new moon with an annular solar eclipse last October 2 and 3. Yan. So, diba? Sunod-sunod talaga. Back to back to back. Tapos meron pang mga solar flares na matitindi para mga geostorm. So, intense talaga yung mga energies. Imagine gaano kadaming cosmic events yan. Diba? Hindi lang sila basta cosmic events. Yung mga nakikita natin sa kalawakan, hindi lang sila nandyan as decoration. Meron silang mga energies na binibigay kay Mother Earth, sa ating mga tao, at sa isa't isa. May mga energies yan. So, at today nga pala, while filming, may katatapos lang ng 1010 portal. Nag-open yung 1010 portal last October 10. So, I deleted my most recent video for some reason. Later ko na i-explain. There, I mentioned na importante yung mga umuulit na dates or repeating number dates. For example, August 8, 88 portal, September 9, 99 portal, then recently, October 10, 1010 portal. Ito yung perfect time to manifest. Kapag may mga nagbubukas na portal na ganyan. Kasi amplified yung energy. Pinapabilis yung manifestation natin kapag nag-open yung mga portals na yan. The energy of this 1010 portal is also death and rebirth. Wag matakot. Pag narinig yung death, wag matakot. Ang ibig sabihin nun, end ng cycle at start ng new cycle. Kumbaga, ending of a chapter and the start of a new chapter. So, like what I mentioned sa deleted video na I decided yesterday na i-upload ko ulit. Kasi kompleto yung explanations doon. From cosmic events to astrology to tarot. Kaya kahit malamya ako on that video, sobra. Soft na ako magsalita, ang lamya ako pa doon. So, I decided na i-re-upload kasi nandun na yung kompletong information. So,
like what I mentioned there on that video, huwag kayong matakot pag sinabing death sa astrology or tarot. Dahil ibig sabihin nito is end and new beginning. So, sa sobrang intense ng energy, ramdam na ramdam ko po siya. Sensitive po ako sa energies. I can absorb other people's energy. Yan. And recently, yun pala, same with these cosmic events. Recently ko na lang din nalaman na sensitive rin pala ako sa energy na binibigay ng mga cosmic events na yan. So, wala naman akong sakit. There's no pain. I had no fever. I had no, wala naman akong dizziness na nararamdaman. Hindi ako nahihilo. Gusto lang ng katawan ko mahiga. Hindi ako nakapag-film. Kaya wala akong upload. Then, may mga importanteng bagay ako na pinilit kong gawin. Pero right after, humihiga agad ako. Ganyan ako these past few days. At hindi lang po ako, even those people who are sensitive to energies. Yung iba naman, hyper. Kung ako parang feeling ko weak ako, fatigue, mayroon ako naramdaman ko na mayroon akong yung fatigue naramdaman ko. Pero yung sa iba naman hyper naman. Tapos yung iba yung appetite magana masyado. Over naman sa appetite, sa cravings, ganun. Tapos yun, same din. Nagkaroon din ako ng ganyang appetite this September. Kaya feeling ko talaga nag-gain ako ng weight ngayon. Kasi yun nga, higa, tapos lumakas ako kumain. So, parang ngayon pa lang, unting-unting bumabalik yung lakas ng energy ko. So, ang sabi ko na lang, ang mahalaga na kapag recharge ako. Yan. At naiintindihan ko kung ano yung nangyayari sa akin. Wala naman akong alam sa ganito nung una. Pero one of my guides said, itong guide ko na to, magaling siya sa mga bagay na may kinalaman sa spirituality and astrology. At isa raw ito nga sa mga symptoms. Yan. Just like what happened the last time na nag-upload ako, yung nag-create ako ng video during full moon. Yun. Ito yung video explaining astrology, tapos cosmic events, tarot. Pinilit ko yung sarili ko mag-film that time. Pero soft na nga ako magsalita, ang tamlay ko pa doon. So sabi ko baka di panoorin ng mga tao. Hindi na nga sila ganun parang sa ibang tao hindi naman ganong interesting yung ganitong topic. Pero sabi ko, tas matamlay pa ako, baka hindi na panoorin. So I deleted that video. Pero sabi ng intuition ko, i-upload mo siya ulit. So yun, I uploaded it yesterday. Yun. Kasi sayang din naman yung explanation ko doon. Baka gumawa na lang din ako this coming days ng mga supporting videos for that. I even deactivated my TikTok account pansamantala kasi nakita ko kung gaano ka-energetic yung, hindi po talaga ako pala TikTok na tao. I just felt lang na I need to speak the way they speak. Kasi sobrang, ang grabing energy ng mga tao sa TikTok. Yan. Pero naisip ko naman, hindi lang naman views lang ang, hindi lang naman tungkol sa views. Kundi maparating ko yung awareness sa mga tao about sa bagay na to. Kasi paano yung mga tao na nakatakdang malaman yung mga bagay na to, tapos hindi nila naiintindihan yung mga pinagdadaanan nila. So after reflecting and meditating, I decided na yun na nga, i-activate ko ulit yung TikTok. Yan. At ito na nga, I'm explaining how important cosmic events are. Planets, stars, the moon, the sun, they are not there just to amaze our eyes, but they are there for a purpose. And
In fact, this month, may retrograde na nagtatapos at nagsisimulang retrograde. Yan. Nabanggit ko to dun sa past video or dun sa recent video na dinilit ko. Kung anong energy yung binibigay sa atin ng retrograde. So, nagpapalit-palit ng position yung mga planets. Kaya intense yung energies this October. I believe 8 portals yung magbubukas. So, hindi lang 10-10 portal. There are 8 portals opening this October. Yan. So, itong video na to, ginawa ko to let you know na napaka-importante ng October dahil nga sa napakaraming cosmic events at portals na nagbubukas. Need natin mag-ingat sa mga salitang binibitiwan natin, especially sa sarili natin. Kasi ito yung time para magtanim ng seeds for on how we want our 2025 to happen. This month's energy is all about reset, refocus, and recharge. So be mindful. I already told people who are close to me to be mindful sa mga words na sinasabi nila. As much as possible, wag makisawsaw muna sa mga issues na hindi naman sila involved. Iwasan muna manood ng mga low vibrational or mga palabas na nagbibigay ng negative vibration. Especially before we sleep. Yan. Kasi this October, it's time to set intentions. Ano ba yung mga bagay na gusto mong makamit sa 2025? Anong buhay ba yung gusto mo sa 2025? So, make a journal of it. Yan, ito yung maganda. Pwede tayong magsulat. Ito, ituturo ko sa inyo step by step. Get 2 pieces of paper and a pen. Tapos punta ka sa quiet spot ng bahay mo or kung sa room mo, doon tahimik. Yan, pumunta ka doon. Then, yun nga, meron ka ng 2 pieces of paper and pen. Tapos bago ka magsulat, take a deep breath. Mag-inhale and exhale ka muna. Kumbaga, mag-ground ka muna ng energy mo. Para magkaroon ka ng clarity. Para malinaw sa isip mo ano ba yung mga gusto mo. Tapos, dun sa unang papel, isulat mo yung mga bagay na gusto mo nang i-release or alisin sa buhay mo. For example, galit, yan, lagay mo dun. Anger, yan. Fear, number 1 talaga, fear. Alisin natin, dapat yan. Tapos, yung doubt. Example lang po to, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo ma-release. Toxic relationship, ano pa ba? Resentment, grief, yan. Tapos envy, tapos yung laziness, yung being unfocused, ganyan. Yung hindi ka focus sa mga goals mo. Ngayon, gusto mo na maging focus. Basta yung mga gusto mo i-release, sulat mo doon. And then, after mong isulat, pilasin mo. Pilasin mo siya ng unti-unti. Yan. And then, itapon mo siya. Itapon mo siyang ganyan. Sa likod or sa gilid mo. Then, wag mo muna siyang linisin. Tapusin mo muna yung ginagawa mo. Right after, saka mo na siya linisin. So, yung ginawa mong yun kasi, nagpapakita lang na, pinakita mo lang kay universe na ayaw mo na ng mga bagay na yun. Gusto mo na siyang pakawalan. Gusto mo na siyang i-release. Yun. Gusto mo nang mawala sa'yo, mawala ka sa ganong sitwasyon. Yan. And then, dun sa next paper naman, yan, imagine how you want to see your 2025. Write it down in present tense. Yun.
isulat mo siya as if it's already happening. Parang nagpe-play siya sa utak mo. Yung mga gusto mong mangyari. Then, isulat mo siya. Then, imaginein mo siya, damhin mo siya. Yun. Example. Okay. Thank you God, I am promoted and I am given an increase. Yan, sa trabaho yan. Thank you God, I now have a new home that fits my family. Kung dati nagsisiksikan kayo, ngayon may malaki ka ng bahay na sapat sa inyong pamilya. Yan. Or thank you God, I finally found my soulmate and living the best life with him or her. Yan. Thank you God, now I can travel to different parts of the world exploring the beauty of your creations. Yan. Pwede syempre Tagalog. Kung mas mararamdaman nyo siya sa Tagalog, itagalog nyo. Yun, that's how we manifest. Kailangan damhin mo yung hinahangad na yung hinahangad mo ay nasa iyo na. Yan. Then after mo magsulat, basahin mo ng paulit-ulit yung sinulat mo hanggang maramdaman mo. Tapos basahin mo siya kung kaya at least 3 times a day. Or kung ano naman, pagising mo or bago ka matulog. Pero huwag mo kakalimutan na bago mo basahin yan, mag-clear ka muna ng energy. Breath exercise ka muna. Para habang sinasabi mo yun, clear yung intentions mo. Then pagising mo sa umaga, yun nga, kung 3 times a day naman, pag siesta time mo sa tanghali, pag inaantok-antok ka yan. Kasi pag, diba, pag inaantok tayo, gumagana na si subconscious mind. Na kung saan si subconscious, siya talaga yung taga-attract ng mga gusto nating i-manifest. Yan. Yun, tapos, yun, gaya na sabi ko kanina, pagising at bago matulog. Then, after a few days, let it go. Itabi mo yung sulat mo. Huwag mo na siyang alalahanin. Let the universe surprise you. Huwag mong i-pressure yung sarili mo na maghintay. Huwag ka check ng check from time to time. Andiyan na ba yung minamanifest ka? Huwag ganun. Relax ka na lang. Go on with your normal life. Tapos, magugulat ka na lang. Andiyan na siya. Let me remind you na sa journaling, kapag sinusulat natin yung mga intentions natin, avoid using I will, I hope, or sana. Kasi magiging challenge yan. Matatagalan yung minamanifest mo or mananatiling sana. So, hanggat maaari gamitin mo I am, I have, I can. Yan. Or kung Tagalog man, yung mga words na nasa kasalukuyan. Yun. And again, after a few days of planting seeds, setting intentions, let it go. Let go. Huwag mo siyang intayan. The universe has its own timing. Siya na yung bahalang mag-surprise sa'yo. We love surprises, right? So, I'll make a separate video focusing on proper way to manifest para maunawa, mas masanay tayo. Okay, so lovely people, before I end this video, let me remind you to always say thank you to God, to the universe, to the divine, whatever you want to call her God. Every morning when we wake up and before we sleep. Kasi gratitude is one of the keys to having an abundant and prosperous life. Lagi ko yung sinasabi, be grateful, be thankful, so that life will give you more reason to be grateful. Kapag laging nasa puso mo yung appreciation, yung pasasalamat, yun din yung ma-attract mo. Mga bagay na na-appreciate mo, mga bagay na ipagpapasalamat mo. Yan. So, kung nakarating ka sa puntong ito ng video, maraming salamat. Please like para
makarating ang video na to sa iba na nangangailangan ding marinig ang mga bagay na to. Please consider subscribing. And don't forget to hit the notification bell so that you can get an update once we have a new video. Ayan. So once again, I am Lovely Liz, sending you my love and light.